Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. God bless po lahat sa inyo. May God bless our country and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. Once again, shout out po lahat. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan, isa sa mga dalawa na ating topic ay ito pong sinabi ng lawyer ng mga biktima ng EJK ni Digong sa kanyang madugong war on drugs tungkol po sa gagastusin ng mga witnesses labang kay Digong sa ICC. Okay, at ganun din po si Attorney Claire meron pong pahayag sa sinabi ni Bato na maaaring managot yung may-ari ng Gulfstream o Jetstream na ginamit para ilipad si Digong doon po sa Daheg. So unahin natin mga kababayan, ito pong ulat dito sa Philstar Global. Ang sabi dito, ICC, not Philippines to shoulder witnesses expenses. Ayun po ang sabi ng lawyer nila. Kasi po may mga umiikot na naman. Ito na naman tong mga fake news peddler na ito, Sino ba mga nagpapalaganap ng fake news na ito? Karamihan po diyan mga Duterte supporter Talagang mga mga animal sa animal. 'Di ba may umamin pa nga ng mga kagrupo nila na talagang nagpi-fake news sila, Tinitwist po nila yung mga balita, minsan nininenok nila yung mga larawan na kunwari marami daw nagrally para kay Digong, hindi naman pala yun. Minsan galing sa concert, minsan sa totoong rally pero hindi kay Digong kundi protestation ng ibang bansa para sa kanilang gobyerno, Ngayon, ito naman tinitwist nila itong mga tungkol sa mga pamilya ng biktima ng EJK at tinitreat pa yung iba ng mga pamilya ng biktima ng EJK na ito. Kaya nga yung iba po lumapit na po sa MBI together with Attorney Conti, pati si Attorney Maria Cristina Conti po. Winawalang hiya nila mga kababayan, kaya lumapit na po sila sa MBI para po mahuli itong mga nagtitreat, mga nambababoy, O ito po kasi umiikot na Pilipinas daw po ang pamalaang Marcos ang magbabayad o gagasto sa lahat ng mga gastusin ng mga witnesses na pupunta dyan. Remember po, meron na pong nag-volunteer na 2 babae para sa yung napatay yata yung kanilang kapatid sa EJK ni Digong na mag-witness po doon sa Daheg. Okay? Ito po yung laman ng balita. Contrary to claims circulating online, o tignan ninyo, it will be the International Criminal Court, not the Philippine government, that will shoulder the expenses of those who will testify in the ongoing proceedings against former President Digong Duterte. So therefore, talaga yung mga hayop, mga minions, mga fake news peddler ng Duterte camp, yung mga bayaran nila, talagang nagkakabayaran dyan mga kababayan. Bakit nyo hindi nyo tanungin yung dating vlogger ng Duterte? Kilalang-kilala nyo yan. Yung nakatira sa Baguio. Oo. Siniwalat niya yan. Siya ang living proof na itong mga Duterte vloggers ay mga bayaran. Okay? Ngayon, nagpapakalat sila ng fake news na Pilipinas ang magbabayar. Anong insinuation ninyo? Talagang tinatrabaho ng Marcos admin ng Duterte? Hoy! Mga, nako, wala kayong proof, mga fake news, Dapat talaga hulihin kayo. Quote, clarification regarding the participation of victims as witnesses in the ICC case against Duterte. The Philippine government will not, again, ulitin ko, the Philippine government will not be the one to spend for the witnesses. It will be the ICC using their own funds. So ayan po ang katotohanan. Huwag kayong magpakalat ng fake news, mga animal, Ayan po ang sabi ni Attorney Cristina Conti. Quote, the ICC is very strict when it comes to witnesses qualification and even stricter
if they are included in the witness protection program. She urged Duterte supporters not to divert the issue by attacking the victims, noting that testifying before the International Tribunal is no joke. Correct! Nanganganib po buhay ng mga yan, knowing mga Duterte. Ha? Delikadong pamilya yan. May mga kasamahan niya na alam nyo na si Digong o yung kanyang mga kasamahang drug lords. O, di ba? Money, o patay na. They will not be considered as tourists given their schedule and movement limitations. They will also not be considered freeloaders as the trade-off is the loss of livelihood, security threats, and psychological trauma. Oo nga, very vicious itong mga Duterte minions. Manang-mana lang kay Sara Duterte na walang pakiramdam. Wala na nga daw siyang pakiramdam, sinabi niya yan eh. Wala siyang empathy, no? If you want to file a case in the ICC or elsewhere regarding crimes against humanity or murder, feel free to do so. Just be ready for the work, as comments on Facebook are not enough to serve as the basis for the case. Oo, meron nga nag-post dyan mga kababayan, yung chances na makakatulong yung mga pinagagawa ng mga Duterte minion supporter sa mga ICC, yung mga kanilang rally, kanilang pambabalahura sa mga judges, even doon sa mga prosecutor, 0%, walang bearing. Ano yon? E di siyempre, credible witness, the evidences sa kayong mga desisyon ng hurado. Pero yung support ng mga Duterte, pwede kayong mag-support dyan, pero it will not give a weight sa inyong pagpapa not guilty kay Digong. Di ba? Ito pa, naku, napakasama pala nito mga kababayan. Ngayon ko lang nabasa ito. September hearing may still be postponed. Wow! Lalong tatagal. Meanwhile, one of the 5 accredited lawyers of the ICC yesterday said the confirmation hearing on the crimes against humanity case of detained former President Duterte may still be postponed by the pre-trial chamber amid the various petitions expected to be filed by the defense. Ay, ito po sa interview kay Joel Butuyan, isa po ito sa mga accredited ICC lawyer, president of the Center for International Law, said the announcement of lawyer Nicholas Kaufman, the lead legal counsel of Duterte, that his client's core defense team for the ICC proceedings has been finalized will hasten the process of the case against the former chief executive. It is good news that the legal team of former president is already complete at this will hasten the process as between now and September 23, where the confirmation of charges will be heard. Ayan. This is the time where the camp of Mr. Duterte can file challenges and the application for interim release. He added the defense team is expected to question the jurisdiction of the ICC over Duterte. Ayan ang mga pinaglalaban nila. Mukhang matatagalan pa to. Ito pong sabi ni Butuyan, if these petitions, yung gagawin daw ng kampo ni Duterte, are filed near September 23rd, the prosecution still needs to answer and both sides are expected to file answers. For me, there is a possibility that deliberation of the petition will overlap of September 23rd. It is possible that the September 23rd initial hearing of the confirmation of charges may be postponed. Pag ito daw mga petitions, ay na-file pag malapit na sa September 23rd, yung bang sa dami ng mga petition, lumalakad yung panahon, biglang pumasok na yung September, wala pa rin, nagpipetition pa rin sila, baka ma-postpone ang September 23rd. Ay, matagal-tagal yan mga kababayan. Okay? So yan po. Tandaan nyo, ICC ang magbabayad sa mga expenses ng witnesses. They will be under the protection of the ICC. At baka daw po ma-postpone yung September 23rd confirmation hearing kasi kung yung mga petisyon na ipa-file ng kampo ni Digong, kailangang sumagot dyan yung prosecution, nalalapit sa September 23rd, maaaring ma-move yung confirmation of charges hearing niya. Maganda, December 25 na lang para pamaskong handog.
Di ba mga kababayan? Now, pasok naman tayo kay Bato. Kasi itong si Bato, pa-epal-epal mga kababayan, sinasabi niya mananagot daw po yung may-ari ng eroplano na ginamit kay Digong, pwedeng i-freeze yung mga assets niya kung may assets siya dito sa Amerika dahil si Donald Trump ay galit sa ICC. May executive order daw na protektado daw yung mga kaalyado ni Digong sa ICC. Kung ano-anong pinagsasabi ni Bato, hindi niya yata nabasa yung executive order ni Trump regarding ICC, no? Ngayon, kahapon po sumagot diyan ang palasyo through Yusek Castro ng PCO at Palace Press Officer. Ito po sabi sa GMA News. Palace, no reason for Bato to seek freezing of assets of Jets owner. Wala kang reason, Bato. Hindi naman tayo sakop ni Donald Trump, no? Yung sa kanya lang, yung sa ICC, kung sakaling ikaw ay member. Ganun po ang pagkakaintindi ko ito po ang sabi ni Attorney Claire. Kaya ko binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order yung galing kay Trump kasi iginagalang po ng bansang US kung ano po yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at pamalaan natin ay nagkaroon ng pagdidesisyon ayon sa ating Republic Act 9851, ito po yung sa batas natin tungkol sa crimes against humanities, genocide, no? At sa pakikipag-cooperate sa Interpol, iyan naman po ay hindi po hahadlangan ng US at irerespeto po nila iyong sovereign prerogatives ng bansa. Ayan ang hindi naintindihan ni Bato kasi wala siyang legal knowledge. Nakikisakay lang siya, nagtatali-talinuhan, nagmamarung-marunungan. Itong nagsasalita dito na Yusek ng PCO at Palace Press Officer ay di hamak na abogado at napakagaling, alam niyang basahin yan. So, wala po akong nakikita na maaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze iyong asset yung may-ari ng aircraft. O ikaw ba, Bato, sigurado kang may asset dito yung may-ari ng aircraft? Ibig sabihin may bahay siya dyan sa Hollywood, may bahay siya sa New York, may bahay siya sa Florida. Kung katsokaran niya sa Trump sa Florida, baka nakatira pa yan sa Mar-a-Lago. Di mapapahiya ka ba to? Pinatupad lang ng Pilipinas yung ating batas. Di ba? Hindi yun hahadlangan ni Donald Trump. Si Donald Trump, ano rin niya, nag-aano sa rule of law. Huwag kang masyadong kumakapit kay Donald Trump ba to? Pasip-sip ka She read a portion of Trump's executive order saying that the United States remains committed to the accountability and to the peaceful cultivation of international order at the ICC. And the parties to the Rome Statute must expect the decision of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction consistent with their respective sovereign prerogatives. Sovereign prerogatives, De La Rosa. Kaya, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Kasi hindi ka naman abogado. Ikaw po ay isang abogago. Tulad mo si Amy Manotok. Abogago. Ginagamit nyo pa si President Donald Trump. Ano ang pakialam niya dyan? Di sana kung nalaman ni Donald Trump nagalit na siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa Di sana nirecall niya na si Hegsay. Hindi pa Sana nirecall na ang EDCA. Hindi pa Lalo lang nag-ironclad commitment si Secretary of Defense Hegsay. Walang sinasabi si Trump about Digong. Anong pinagkakaabalahan ni Trump? Yung kanyang tariff. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.